Magandang hapon po mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon po sa lahat ng lumalahok ngayong hapong ito at nanonood sa YouTube at sa Facebook at yun ding nakikinig sa 702 DCAS. Welcome po kayo lahat sa aming piling ngayong hapong ito. Tayo po ay mananambahan bilang isang iglesia sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, babasahin naman natin ngayong sabay-sabay ang ating scripture reading para sa hapong ito, Nehemiah chapter 9. At babasahin po natin ang summary ng chapter na napapaloob sa unang 3 talata ng Kabanatang 9. So Nehemiah 9, 1-3. Nang ika-24 na araw ng buwang ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit sako at may lupa sa mga ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Sila ay tumayo sa kanilang lugar at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng 1/4 na bahagi ng araw. At sa ibang 1/4 na bahagi nito ay nagpahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos. Pagpalain nawa Panginoon sa kabanalan ng kanyang salita at sa kapangyarihan nito sa ating mga buhay at isipan. Mga kapatid, panatiliin niyong nakabukas ang inyong Biblia doon sa Nehemiah chapter 9. Tayo nagpapatuloy sa ating mga mensahe sa Nehemiah na ang tema ay ang muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa kalwalhatian ng Diyos. Kailangan natin alalahanin mga kapatid na ang aklat ng Nehemiah na bagaman ito ay sinulat ni Nehemiah at patungkol sa mga karanasan ni Nehemiah, ang aklat na ito ay tungkol sa pamumuno ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Kaya't ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayong hapong ito ay ang panalangin ayon sa salita ng Diyos. Ang panalangin ayon sa salita ng Diyos. Nehemiah chapter 9 verses 1-38. Mga kapatid, medyo matagal-tagal na rin ang ating biyahe dito sa aklat ng Nehemiah. Nakita natin sa chapter 1 kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang piniling pinuno. Ang pinili niya ay hindi hari. Ang pinili niya ay hindi general. Ang pinili niya ay isang abang lingkod ng hari na merong impluensya sa kanyang kinalalagyan. At dahil dito ay dinurog niya ang puso ng pinili niyang tao na ito na si Nehemiah upang magkaroon siya ng isang pagnanais na umuwi sa Jerusalem at pangunahan ang pagtataguyod muli ng bakod nito na nasira. Sa chapter 2, nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang piniling pinuno ang pwesto ni Nehemiah bilang isang taga-abot ng kopa o cupbearer ng hari upang magkaroon siya ng isang impluensya sa hari na si Artaxerxes, ang hari ng buong Persian Kingdom na siyang pinakamalaking kaharian noong panahon na iyon. At dahil sa kanyang hiling sa kanya at sa kanyang patuloy na pananalangin ng pag-aayuno, ng pagpaplano, ipinagkaloob ng hari sa kanya ang kanyang hiniling at binigay kay Nehemiah, kataka-taka na binigay kay Nehemiah ang lahat ng kanyang pangangailangan para sa pag-uwi niya sa Jerusalem at sa pagtataguyod ng bakod at mga pintuan ng lungsod ng Jerusalem. Sa chapter 3, nakita natin kung paano niya inorganisa ang buong bayan at sila ay tabi-tabi at sama-sama, walang pagtatangi, walang mataas, walang mababa, walang eksperto, lahat sila ay gumawa sa bakod. At dito nakita natin kung paano pinakilos ng Diyos ang kanyang bayan upang maitayo
ang bakod ng Jerusalem. Ngunit ang kanilang gawain ay hindi nawalan ng oposisyon. Sa chapter 4, nakita natin na sila ay nakaranas ng pagbabanta, pagtatangka ng kanilang mga karatig bayan sa kanila. North, south, east, west, sa kanilang kapaligiran. Bawat sulok ng kanilang kapaligiran ay meron silang kaaway na nagtangka at nagmanta sa kanila. Ngunit hindi nagwagi ang mga pananalakay o mga banta ng kaaway na ito dahil sila ay pinagpala ng Diyos. Sa chapter 5, ang kanilang kaaway ay pumunta naman sa loob ng komunidad at sa pamamagitan ng pananamantala ng mga mayayaman na makapangyarihan sa Jerusalem ay nagkaroon ng pagkakasala sa gitna ng bayan. At doon sila pinagtangkaan na sirain ang kanilang kaaway. Ngunit ang patuloy na pananalangin ni Nehemiah at ang patuloy na paggawa ng mga tao ay naging mga factor upang matapos nila ang bakod. Sa chapter 6, inintriga naman ngayon si Nehemiah. At dahil dito ay nagkaroon ng tangka sa kanyang buhay, sa kanyang safety at sa safety ng buong Jerusalem. Ngunit patuloy ang kanilang pananalig sa kanilang Diyos at hindi pa rin nagwagi ang mga kaaway nila. Sa chapter 7 ay nakita natin sa end ng chapter 6 natapos na nilang bakod. Sa umpisa ng chapter 7 kanilang nakumpleto ang mga pintuan at sa chapter 7 ay inorganisa ni Nehemiah ang pagtitipon ng mga bantay, ng mga iba't ibang mga kawan ng tao upang ang buong bayan ay maprotektahan. Sa chapter 8, nakita natin nag-umpisa sila ng pananambahan at nagpapatuloy sa chapter 9. Sa chapter 8, nakita natin kung gaano sentral ang salita ng Diyos sa bayan ng Diyos at kanilang binuksan muli ang mga kautusan at binasa ang kautusan ng Diyos at ito ay kanilang binalangkas, ipinaliwanag sa mga tao hanggang sila ay nagkaroon ng kalungkutan sa kanilang puso dahil nakita nila kung gaano sila naging swail sa kautusan ng Diyos at kung gaano sila naging malayo sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, sila ay nalungkot sa gitna ng lahat ng biyaya ng Diyos sa kanila. Nakita nila kung gaano naging tapat ang Diyos sa kanila. Nagpapatuloy ang ganoong saloobin sa gitna ng Israel pagdating sa chapter 9. Kaya makikita natin dito sa tekstong ito na ang panalangin ayon sa salita ng Diyos ay nagtatanghal ng dakilang kagandahang loob at katarungan ng Diyos sa harap ng katigasan ng kasalanan ng tao. At ito ang susi sa muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa mga layunin ng Diyos. Yan po ang summary ng buong chapter 9. Unang makikita natin ay ang paghahanda ng bayan para sa kanilang gagawing pagtatalaga ng kanilang sarili. Chapter 9, verses 1 to 3. Una sa lahat, ang pagsisisi ng mga Israelita sa verse 1. Sabi ng ika-20 araw na araw ng buwan ng ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit sako at may lupa sa mga ulo nila. Ang eksena po na nakikita natin ay eksena ng mga namatayan. Para silang namatayan, mga kapatid. Sila po ay nagmo-mourn, sila ay nakasuot ng damit sako at may lupa sa mga ulo nila. Ganyan po ang kagawian sa ancient Middle East na kapag may namamatay po sa kanilang pagluluksa, sila po ay nagsusuot ng mga luma nilang damit o damit sako at sila po ay naglalagay ng ashes o ng dumi ng lupa sa kanilang mga ulo dahil sa kanilang kalungkutan. Nasa 7th month pa rin sila pagkatapos nilang ipagdiwang. Ang umpisa po ng first day of the 7th month, alam natin mula sa batas sa Leviticus 23 na kailangan nilang basahin ang kautusan ng Diyos.
Ginawa na po nila yon. Pagkatapos noon ay kanilang ipinagdiriwang ang Feast of the Tabernacles dahil yun po ay isang pag-aalaala ng katapatan ng Diyos sa kanila, sa pamumuno ng Diyos sa kanila sa gitna ng ilang. Nung sila ay dinala ng Panginoon magmula sa Ehipto patungo sa pinangakong lupa. At doon, sineselebrate nila ang ilang bagay. Una, na sila ay nakatira sa mga tolda, mga tent, no? Kaya ang tawag ay Feast of the Tabernacles or tents or booths. At sila sa gitna ng ilang ay binigyan ng pagkain ng Diyos at binigyan ng inumin ng Diyos ng tubig. So meron silang water ceremony at meron din silang light ceremony dahil ang Diyos ay naging isang parang column of fire na nagpaliwanag ng daan nila sa gabi upang sila ay makatungo sa pangakong lupa. So mga kapatid, pagkatapos nung celebration na yon, no, 7 or 8 days po yon. Pagkatapos noon, dapat po ay sila ay nagdiwang ng Day of Atonement, no? Na kung saan sa isang araw lahat sila ay mag-aayuno at meron silang seremonya na ipapatong nila sa isang kambing ang lahat ng kasalanan ng mga bayan. Sila ay magko-confess ng kanilang kasalanan at kanilang patatakbuhin ang kambing na iyon. At yung isang kambing naman ay kanilang iaalay sa Panginoon sa loob ng templo. Siguro nagawa na nila yon, ngunit patuloy ang kanilang saloobin ng pagsisisi, ng pagluluksa, dahil sa matagal nilang napabayaan ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ito ang natatagpuan natin sa verse 1. Yung senaryo, yung sa eksenang iyon, nasa ika-24 na araw na nung buwan, sila ay nag-aayuno pa rin, sila ay nagtitipon-tipon at nagluluksa dahil sa kanilang kasalanan. So makikita natin ang pagsisisi ng mga Israelita. Pangalawa, makikita natin ang pagtalikod nila sa kasalanan sa verse 2. Ang sabi, ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Mga kapatid, dahil nga pinagluluksa nila ang kanilang pagkakasala, ay imbis na sila ay nagluksa lang, o ang tawag nga nila ay parang pagpapakita ng remorse dahil sa kanilang kasalanan. Sila ay tumalikod mismo sa mga kasalanan iyon. At makikita natin sa Ezra chapter 10 at dito po sa Nehemiah 9 na ang isang pagkakasalang iyon may ang kanilang pakikihalubilo sa mga dayuhan ng paliging bayan. Ang bilin sa kanila ng Diyos sa kanilang pagpasok sa promised land, sa Canaan, no? Ang lupa ng Canaanites, Hivites, Jebusites at lahat ng ibang mga tao doon. Ang bilin sa kanila ng Panginoon ay huwag kayong hahalo sa kanila. Huwag kayong magi-intermarry sa kanila. Huwag kayong makikipag-asawaan sa kanila. Ngunit hindi iyon ang sinunod nila. Ang una nilang utos sa Diyos, in fact mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Joshua ay kailangan lipulin nila ang buong bansa, ang lahat ng mga bansa na iyon. Lilipulin nila bilang isang paghuhusga ng Diyos sa kanilang idolatry, no? Sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa kanilang immoralidad. Dahil dun sa napakataas na immoralidad ng lugar na iyon, ang bilin sa kanila ng Diyos ay lipulin ang lahat ng ibang bansa. Pero meron po silang mga tinira. At doon sa mga natirang bansang iyon, sila ay nakahalubilo at nakipag-asawahan sa mga babae nila. So isa po yon sa kanilang tinatalikuran dito sa verse 2. So makikita niyo po yon sa Ezra 10, no? Kung saan iniutos ni Ezra na kailangan yung mga may asawang dayuhan ay humiwalay sa kanilang mga asawa. Napakahirap po ng pagtalikod sa kasalanang ito, mga kapatid. Ngunit kanilang ginawa. Humiwalay sila sa lahat ng mga dayuhan
at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Kaya mga kapatid, hindi lang lip service yung kanilang pag-confess ng kanilang sin. Tunay po ang pagtalikod nila sa kanilang pagkakasala. Mahirap po mga kapatid ang tumalikod sa pagkakasala. Kung minsan po, mahirap na nga po yung mag-confess ng inyong pagkakasala. Napakahirap lalo mga kapatid yung pagtalikod sa pagkakasalang iyon. Yun ang tunay na pagsisisi. At yun ang ipinakita na halimbawa ng mga taga-Jerusalem sa atin dito sa talatang ito. Pangatlo ay ang pagbasa ng kautusan ng Diyos. Mahalata niyo po na ito po ay sangkap ng kanilang pananambahan pa rin bilang isang komunidad. Nagumpisa sa kanilang pagsisisi, isang attitude ng pagluluksa sa kasalanan, sumunod ang kanilang pagtalikod sa kanilang kasalanan, at ito ay naghanda sa kanila sa pagbasa nila muli ng kautusan ng Diyos. Sabi sa verse 3, sila'y tumayo sa kanilang lugar, bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng isang ika-4 na bahagi ng araw. Ang araw po sa kanila ay 12 hours, 6 a.m. to 6 p.m., ang ika-4 na bahagi po nun ay 3 hours. So ibig sabihin, sila ay nakatayo habang binabasa at pinapaliwanag sa kanila ng mga Levita at ni Ezra ang kautusan ng Panginoon nilang Diyos. At yun po ang kanilang ginawa sa unang bahagi ng araw na yon. Mga kapatid, tunay nga na dapat nasa gitna ng pananambahan ng komunidad ng Diyos ang pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At 3 oras po silang nagbasa at nag-aaral. 3 oras na patuloy nilang binasa ang kautusan ng Diyos. Pwede natin itong makikita po natin sa mga susunod na talata na binasa po nila ang buong Old Testament, kumbaga. Binasa po nila ang historical account ng bayan ng Israel na napapaloob sa lumang tipan. Binasa po nila yon magmula sa Genesis. So napakahaba po. Kung minsan tayo po nasa chapter 9 pa lang ng Nehemiah, ang dami nang nagrereklamo. Napakahaba naman, pastor, ng ating mga pagsisermon at pag-aaral. Para namang tayong over, no? Para namang sobra. Baka lumampas na tayo sa langit. Ang wika pa ng iba. Mga kapat. No? Sorry po, medyo napindot ko yata yung pag-mute ng mic. No? Pasensya na po kayo dahil masyado po akong masigasig. So mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, ang pagbasa po ng salita ng Diyos ay napakasentral sa pananambahan ng komunidad ng Diyos. At kahit na binasa na nila sa chapter 8, ang buong kautusan, binasa po nila ulit sa chapter 9. Makikita po natin yun sa mga sumusunod na talata. Makikita din natin, susunod, ang pangungumpisal at pananambahan. Mga kapatid, wala pong pananambahan kung walang pagbasa ng kautusan ng Diyos. So kailangan munang nagkaroon ng pagsisisi, nagkaroon ng pagtalikod, tapos nagkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang resulta po noon, mga kapatid, ay pangungumpisal muli at pananambahan sa Kanya. Ang sabi sa verse 3, at sa ibang ika-4 na bahagi nito ay nagpahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos ang bayan. Ang tunay na pagbabago, mga kapatid, at pagtatalaga sa mga layunin ng Diyos ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pag-aaral ng salita ng Diyos at taos-pusong pananambahan sa Kanya. Yan po ang paghahanda ng bayan para sa kanilang pananambahan. Ganyan po sila naghanda. At ano ang kanilang pinaghandaan? Ang kanilang pinaghandaan ay ang kanilang panunumbalik sa kanilang Panginoon sa pamamagitan ng pangungumpisal sa kanilang Diyos. So makikita po natin sa verses 4 to 37. Nako, kinakabahan ng iba sa inyo. Baka tutuhanin ni Pastor BJ yung 3 oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, saglit lang po to. Pero tignan po natin ang panalangin ng bayan
mula chapter 9 verse 4 hanggang verse 37. Ang panalangin na ito ay isang taimtim na pagbigkas ng kasaysayan ng kaugnayan ng Israel at ng Panginoon mula sa paglalang ng lahat hanggang sa kanilang pagkaalipin sa mga banyagang bansa. So isang mahabang kasaysayan po yon. Siguro po ang coverage po noon ay mga 1,500 years. Itinatangkal po dito ang matapat na pagmamahal ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Makikita niyo po yan sa mga talatang ating babasahin. Kahit na sila, ang mga Israelita, ay hindi naging tapat sa Kanya. Hindi po ba yan ang storya ng ating buhay? Ang Diyos natin na matapat ay laging nagmamahal sa atin, laging matapat sa atin. Hindi tayo hinuhusgahan, hindi tayo pinaparusahan dahil sa pangakong kaligtasan na ating niyakap sa Panginoong Hesus. Kahit na tayo ay nagpapatuloy sa ating mga kasalanan. Ganon din po ang kanilang kasaysayan. Magkasabay na ipinapakita dito ang pagliligtas ng Diyos na ayon sa kanyang kagandahang loob at ang makatarungang paghatol din niya sa mga makasalanan. Hindi po nawala ang paghatol ng Diyos sa kasaysayan ng Israel. Bueno, isa-isahin po natin. Una ay ang biyaya ng Diyos sa paglalang at paglago ng bayan. Makikita po natin sa verses 6 hanggang 15. Ang wika ay ganito. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, na mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinananatili mo silang lahat. At ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Mga kapatid, para niyang sinamarize ang Genesis 1 and 2, no? Kung saan nilalang ng Diyos ang lahat. Doon po ang lahat ng kaugnayan sa Diyos ay nag-uumpisa sa katotohanan na ang Diyos ang lumalang sa atin. Kung hindi po natin paniniwalaan yon, wala pong umpisa ang ating kaugnayan sa Kanya. Verse 7, Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abram at naglabas sa Kanya sa Ur ng mga Kaldeo, na nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay sa kanyang mga binhi ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Jebuseo at Gergeseo. At tinupad mo ang iyong pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Makikita nyo rito ang Genesis 12 hanggang Genesis 19 kung saan tinawag si Abraham, pinangakuan na siya ay bibigyan ng mga descendants, na siya ay bibigyan ng lupa, na siya sa kanya magmumula ang lahat ng pagpapala sa buong mundo. Verse 9, iyong nakita ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Fast forward na po, nasa Egypt na po sila. Nagdaan na po kay Jacob, kay Isaac, kay Joseph. At dahil po si Joseph ay nagdala sa kanila sa Ehipto, doon po napupunta ang kwento ngayon. At iyong pinakinggan ang kanilang daing sa tabi ng dagat na pula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain, sapagkat iyong nalaman na sila ay gumawa na may kapalaluan laban sa aming mga ninuno, at ikaw ay gumawa para sa iyo ng pangalan na nananatili hanggang sa araw na ito. So yung lahat po ng plagues sa Exodus chapter 10 hanggang 11 ay ang binabalikan dito ni Ezra, no? Yung pong mga Levita na nabanggit kanina, no? Sila po ay siguro po they're the same 14 na Levites, no, na mga pari na nabasa natin sa chapter 8. Malamang po ang
ang may akda, ang sinulat po siguro itong panalangin ito at binasa ng mga Levitang iyon. So nasa chapter 9 na po tayo, nasa verse 11. So nasa Egypt na po sila at sila ngayon ay sinasaklolohan ng Diyos. Verse 11, yung hinawi ang dagat sa harapan nila. Aba, Exodus chapter 14 na po ito, yung Red Sea crossing, no? Kaya't sila'y dumaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ang mga humahabol sa kanila ay iyong itinapon sa mga kalaliman ng gaya ng isang bato na sa malalim na tubig. Exodus 14 na po. Sa pamamagitan isang haliging ulap at pinatnubayan mo sila sa araw at sa pamamagitan isang haliging apoy sa gabi upang tumanglaw sa kanila sa daan sa kanilang dapat lakaran. Exodus chapter 14 na po tayo. Exodus 14, 15, 16. Ikaw ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita na sa kanila mula sa langit. Exodus 17 na po tayo, 18. At binigyan mo sila ng mga matuwid na batas at mga tunay na kautusan, mabuting mga tuntunin at mga utos. Ito po yung pagbigay ng batas sa pamamagitan ni Moises sa bundok ng Sinai. Verse 14, ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat at nag-utos ka sa kanila ng mga utos. Ito po yung 10 Commandments. At ng mga tuntunin at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Yung pong 614 na moral and ceremonial laws ng batas ng Israel. Verse 15, binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Kaya para sa kanilang pagkagutom at nagpalabas ka ng tubig para sa kanila mula sa malaking bato para sa kanilang uhaw. At sinabi mo sa kanila na pumasok upang angkinin ang lupain ng iyong ipinangakong ibibigay sa kanila. So magmula sa pagtakas sa Ehipto, magmula sa paglalang ng lahat hanggang sa pagtakas sa Ehipto, lumago na po at lumaki ang bayang Israel. At naging tapat ang Diyos sa kanila. At nagpamalas ang Diyos ng kapangyarihan niya sa kanilang kalagitnaan. At naging tapat at mahabagi ng Diyos sa pagsaklolo sa kanila sa ilang. Pagbibigay ng mana mula sa langit at pagbibigay ng tubig na mula sa bato. Pangalawa, sa verses 16 to 21, makikita natin ang kahabagan ng Diyos sa paghimagsik ng bayan sa ilang. Meron pong paghihimagsik pa rin itong Israelitang ito. Sa gitna ng ilang, inililigtas na nga sila ng Diyos, inilabas na nga sila sa Ehipto. Sila nakuha pa rin nilang maghimagsik sa Diyos. At sa verses 16 to 21 ay kasama sa kanilang pangungumpisal, sa kanilang pagsisisi, ay ang pagsasalaysay ng nangyari na ito. Ang sabi sa verse 16, ngunit sila. So, sa gitna ng lahat ng makapangyarihang gawa ng Panginoon, sa verse 6 hanggang verse 15, ngunit sila, ang kanilang mga ninuno, ang aming mga ninuno ay kumilos na may kapangahasan at pinatigas ang kanilang leeg at hindi tinupad ang iyong mga utos. Ayaw nilang sumunod at hindi inalala ang mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila. Paano nila malilimutan yun? Napakagrabe ng mga kababalaghan na yun. Kundi naging matigas ang kanilang ulo at pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihag sa Ehipto. Naalala niyo mga kapatid na si Moises ang nagpadala ng 12 spies sa Promised Land upang tignan kung sino ang kaway. Bumalik yung 12, yung 10 nagbigay ng minority report. Majority report pala. Na napakalaki ng kaaway nila, hindi nila kayang talunin. Ngunit yung dalawa, si Caleb at si Joshua, ay nagsabing hindi. Kasama na natin ang ating Diyos. Kaya natin silang supuin. Ngunit nanaig ang majority report. Kaya po sila ay pumili ng pinuno according sa Numbers chapter 14 verse 41. At sila ay pumili ng pinuno upang ibalik sila sa Ehipto. Hindi po nangyari yon. Ang sabi sa pagpapatuloy,
Ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala at mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig, yun po yung steadfast love, yung hesed. Sagana sa tapat na pag-ibig at hindi mo sila pinabayaan. Saan ka nakakita ng Panginoong ganoon? Pinaghimagsika ka na nga ng iyong mga tao. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang walang hanggang kahabagan sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan. Maging nang sila'y gumawa ng isang guyang. Ang guyang po yung calf, golden calf. No? Maging nang sila'y gumawa ng isang guyang hinulma at magsabi, ito ang iyong Diyos na nag-aon sa iyo mula sa Ehipto. Napansin niyo po yun? Napakalaking sampal po yun sa mukha ng Diyos. Gumawa sila ng isang maliit na baka at sinabi, ito ang Diyos namin. Ito ang sambahin natin. Yun nga natagpuan ni Moises nung bumaba siya dalang 10 utos. Bumaba siya mula sa Mount Sinai. Doon niya natagpuan ang bayan na nag-orgy po, nagsasayawan, sumasamba sa isang Diyos-Diyusan. 40 days and nights lang po siya sa bundok. Sandali lamang po niya naiwan ang bayan ng Diyos. Ngunit sila ay matigas ang ulo talaga. Talagang nakalimutan nila ang kabaitan ng Diyos sa kanila. Kumulma sila ng isang guyang at sinabi yun daw ang Diyos nila. Napakalaking sampal sa Diyos. Pero tingnan niyo yung verse 19. Ikaw, sa iyong dakilang kaawaan, ay hindi mo sila pinabayaan sa ilang. Ang haliging lupa, ulap, na pumapatnubay sa kanila sa daan, ay hindi humiwalay sa kanila sa araw. Maging ang haliging apoy man sa gabi ay nagbigay ng liwanag sa kanila sa kanilang dapat lakaran. Yun po ang kanilang sineselebrate ng Feast of the Tabernacles. Ito pong kabaitan ng Diyos, ito pong kagandang loob ng Diyos sa gitna ng kanilang tuloy-tuloy na pagsasalangsang sa kanyang pangalan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay mo ang iyong mabuting espiritu, verse 20, upang turuan sila at hindi mo ipinagkait ang iyong mana mula sa kanilang bibig at binigyan mo sila ng tubig para sa kanilang uhaw. Verse 21, sa loob ng 40 taon ay inalalayan mo sila sa ilang at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi naluma at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Tunay nga mga kapatid, napakalaki ng kahabagan ng Diyos sa gitna ng paghihimagsik ng mga taong ito sa ilang. At ang susunod na makikita natin ay ang dakilang katapatan ng Diyos sa pagbigay ng lupang pangako. Dahil tapat siya sa kanyang pangako. Kahit na itong bayang ito ay naghimagsik sa kanya, binigay pa rin niya ang kanyang ipinangakong lupa. Verses 22 to 25. Binigyan mo sila ng mga kaharian at mga bayan na iyong ibinahagi sa kanila ang bawat sulok. Kaya't kanilang inangkin ang lupain ni Sihon na hari ng Hesbon, ang mga Amorita, at ang lupain ni Og na hari ng Basan. Pinarami mo ang kanilang mga anak gaya ng mga bituin sa langit. Yan po ang pangako ng Diyos sa Genesis 15. Yan po ang pangako ng Diyos sa Genesis 12 kay Abraham. At dinala mo sila sa lupain na iyong sinabi sa kanilang mga ninuno na pasukin at angkinin. Napapaloob po dito yung conquest po ng promised land ni Joshua. Kung paano sa liit ng army ng Israel ay sila ay nagwagi ay isang kababalaghan. Ngunit ito ang katotohanan. Verse 24, kaya't ang taong bayan ay pumasok at inangkin ang lupain. Iyong pinasuko sa harapan nila ang mga naninirahan sa lupain, ang mga Kananeo. At ibinigay mo sa kanilang mga kamay pati ang kanilang mga hari at mga tao at ng lupain upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang naisin.
kanilang nasakop. Ang mga bayang nakukutaan, may mga fortress, no? At ang mayamang lupain na inangkin ng mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay. Pinangako to ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy. Ang mga balon na hinukay, mga ubasan, mga olibuhan, mga punong kahoy na may bungang sagana. Kaya't sila'y kumain na busog, tumaba, at nalugod sa iyong dakilang kabutihan. Saan kayo makakakita ng Diyos na ganyang katapat na siya ay habang kahit na kanyang hinusgahan ang isang henerasyon sa ilang na hindi nakapasok sa promised land, kasama si Moises, no? Kahit na hinusgahan niya yung mga yon sa kanilang pagkakasal, dapat lang naman, no? Ay patuloy ang kanyang pagtatapat sa pangako niya sa bayan na kanyang pinili. So ang susunod nating makikita sa verses 26 to 31 ay ang pagdidisiplina ng Diyos sa isang masuwaying bayan, no? Verses 26 to 31. Gayunmay, ito, bumabaliktad na naman yung kwento. So kahit na napakabuti na nga ng Diyos, sa gitna ng kanilang pag-imagsik, yung kanyang katapatan ay dakila na nga at binigay pa rin ng lupang pangako sa kanila. Sabi sa verse 26, itong kwento ng Israel, paulit-ulit, hindi ba? No? Sila ay makakalimot sa Diyos, sila ay tatawag sa Diyos, ang Diyos ay magbibigay ng pagliligtas sa kanila, tapos sila ay magkakaroon ng kapayapaan. Yan po ang cycle nila. Tandaan po niyo yan. Makikita niyo po yan sa Book of Judges, sa mga hukom. At dito po ay sinamarize ni Ezra. Gayunmay, naging masuwayin sila at naghimagsik laban sa iyo at tinalikuran ang iyong kautusan. At pinatay ang iyong mga propeta na nagbabala sa kanila upang mapanumbalik sa iyo at sila'y gumawa ng mabibigat na paglapastangan. Napakawalang kwenta talaga nitong bayang ito. Hindi ba? Sisipin nyo. Kung kayo po siguro ang Diyos, talagang pinuksan nyo na siguro sila. Verse 27, kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Nangyari po yun, di ba? 736 BC sa Assyria, 587 BC sa Babylonia, at sa loob ng kanilang pagiging alipin sa mga bayang iyon ay namuno sa kanila ang mga taga-Persia, Medo-Persia at Persia. Kaya't binigay mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Yan po ang disiplina ng Diyos na siyang nagpahirap sa kanila. At sa panahon ng kanilang paghihirap ay dumating sila sa iyo. At dininig mo sila mula sa langit, no? Yan po ang pangako niya sa pamamagitan ng dalangin ni Solomon sa 1 Chronicles 2:14. Na kung sila ay magsisisi at manunumbalik sa kanilang Diyos, makakarinig ang Diyos magmula sa langit at patatawarin sila at bibigyan ng kapahinga ng kanilang lupain. Ngunit mga kapatid, yung pong pangakong yon ay para sa Israel lang, no? Ngunit ang prinsipyo ng panunumbalik sa Diyos, ang pagsisisi sa kasalanan at ang pagbibigay ng kagalingan ng Diyos ay kahit sa atin po pwede mangyari. Kahit sa ating mga Kristiyano, kahit sa atin na isang Christian church. So napapaloob po dito yung prinsipyong yon. Ngunit pagkatapos, verse 28, na sila'y magkaroon ng kapahingahan, muli silang gumawa ng kasamaan sa harapan mo. At iniwan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Meron na namang, ito siguro yung mga Midianites, no? Na naging mga Philistines na sumakop sa kanila, no? Kaya't sila'y nagkaroon ng kapamahalaan sa kanila, ngunit nang sila'y manumbalik at dumaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at maraming ulit-ulit na iyong, ulitin ko po, at maraming ulit na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kawaan. Maraming ulit. Mga kapatid, hindi mo ba totoo ito sa buhay niyo? Na meron kayong isang pagkakasala na paulit-ulit na lang ninyong inhihingi ng tawad sa Panginoon. At paulit-ulit din siyang tapat.
na nagpapatawad at nagpapakita ng awa at kagandahang loob sa atin. Hindi po ba ganyan ang ating Panginoon? Ganyan po siya noon, ganyan pa rin po siya hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang dakilang kagandahang loob ng ating Diyos. Na kung tutuparin ito ng isang tao, sabi niya, siya'y mabubuhay at iniurong ang balikat at pinatigas ang kanilang lieg at hindi sumunod. Ayan na naman sila. Maraming taon mo silang tiniis at nagbabala sa kanila ang iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Sila Isaiah, sila Jeremiah. Gayunmay, ayaw nilang makinig. Kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga tao ng mga lupain. Yun na nga, sinabi ko kanina, noong 736, ang Assyria, noong 587, ang Babylonia, at sa loob ng 400 years, mga kapatid, sila ay napailalim sa mga taga-ibang bansa at sila ay itinapon. Sabi sa verse 31, gayunmay, sa iyong dakilang mga kaawaan, ay hindi mo sila winakasan o tinalikuran man sila, sapagkat ikaw ay mapagpala at maawaing Diyos. Yan po ang summary verse ng buong chapter 9. Siya ay mapagpala at maawaing Diyos. A gracious and merciful God. Yan po ang dakilang kagandahang loob na kahit dinisiplina niya ang kanyang bayan, ay ipinakita niya sa kanilang kalagitnaan. Uli sa lahat, ang katarungan ng Diyos sa pag-aalipin ng bayan. Verses 32 to 37. Sabi sa verse 32, meron na namang pagbabago dito. Sabi, kaya't ngayon, aming Diyos. Kaya't ngayon, aming Diyos. Sabi ng mga nananalangin, ang dakila, makapangyarihan at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig. Huwag mong ituring na munting bagay sa harapan mo ang hirap na dumating sa amin, sa aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, mga ninuno, at sa iyong buong bayan mula sa panahon ng mga hari ng Assyria hanggang sa araw na ito. 400 centuries po. 400 years pala, sorry. 400 years sa ilalim ng mga banyaga na kung saan sila tinapon. Sila ay humingi muli ng pagpapatawad ng Diyos sa kanilang pangungumpisal na ito. Gayunmay, verse 33, naging makatarungan ka sa lahat ng sumapit sa amin. Hindi nila pinulaan ng Diyos. Kinilala nila na ang Diyos ay Diyos at siya ay banal na Diyos at siya ay kumikilos ayon sa kanyang katarungan. At yun ay kinilala nila. Ang Diyos ay niluluwalhati nila sa kanyang kabaitan, sa kanyang kalakasan, ngunit kanila ring sinasamba sa kanyang katarungan, sa kanyang paghuhusga. Kuminsan tayo, mga kapatid, kapag hinuhusgahan tayo ng Diyos dahil sa ating makasalanang mundo, nagtatampo tayo sa Kanya. Hindi ganyan ang aking Diyos. Mabait ang aking Diyos. Mga kapatid, baka tarungan ang ating Diyos. Ang ating dinadanas ngayon ay isang halimbawa ng Kanyang paghuhusga sa mundong ito na makasalanan. At tayo ay nasa gitna ng lahat ng kasalanan ito. Kaya mga kapatid, sambahin din natin siya sa kanyang katarungan, sa kanyang paghuhusga, katulad ng ginawa ng mga Israelitang ito. Hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan, verse 35 na po tayo, na iyong ibinigay sa kanila. At sa malaki at mayamang lupain na iyong binigay sa harapan nila at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa, patuloy pa rin po ang matigas na ulo ng bayang Israel. Narito kami. Ano nangyari sa kanila dahil sa matigas ang ulo nila? Narito kami.
Mga alipin sa araw na ito, sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno, upang tamasahin ang bunga niyon at ang mabubuting kaloob niyon. Narito kami ay mga alipin. Sapagkat kahit sila ay napalaya na ng Diyos magmula sa Persia, sila ay napapailalim pa rin sa pamumuno at pamamahala ng Persian king. Verse 37, ang kanyang mayamang bunga ay napupunta sa mga hari, ang bunga ng bayang Israel, na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. May kapangyarihan din sila sa aming mga katawan at sa aming hayop ayon sa ikasisiyan nila. At kami ay nasa malaking pagkabalisa. So inaamin naman nila mga kapatid na dahil sila ay makasalanan, matuwid lamang ang Diyos na sila ay parusahan. Matuwid lamang ang Diyos na sila ay lagay sa ilalim ng paghahari ng hari ng Persia. Matuwid lamang ang Diyos at mabait lamang ang Diyos, mabanal pa rin ang Diyos, niluluwalhati pa rin nila ang Diyos kahit na sila ay dinisiplina niya. At sila ay nilagay sa kanilang nakakabalisang kalagayan. Ganyan ang kanilang pangungumpisal, mga kapatid. Binasa nila lahat yan sa kautusan ni Moises. Binasa mo nila mula Genesis, no? Hanggang 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles. Binasa rin siguro nila at inulit nila dito ang ibang mga salmo. Psalm 105, kung saan inilahad ang lahat ng kadakilaan ng Diyos sa Israel. Psalm 106, binasa nila lahat yon at pinagmuni-muni nila ang sinasabi ng mga salitang iyon ng Old Testament at sila ay nagumpisal ng kanilang pagkakasala sa Diyos. Pero sa huli sa lahat, verse 38, ang pagtatalaga ng bayan. Nakita natin ang paghahanda ng bayan. Nakita natin ang panalangin ng bayan na ayon sa salita ng Diyos. Diyos na matapat, Diyos na banal, Diyos na mahabagin, Diyos na kagilagilalas sa kalagitnaan nila na matigas ang ulo, paulit-ulit ang kasalanan, at naghihimagsik sa kanilang mabait at mapagpalang Diyos. Kaya sila ay nagtalaga ng kanilang mga sarili. Sabi sa chapter 9 verse 38, dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito ang aming mga pinuno, ang aming mga levita, ang aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. Dahil sa lahat ng ito, ano yung sa lahat ng ito? Lahat ng kanilang pinangumpisal na ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kasaysayan ng Diyos na nagtatanghal ng kadakilaan ng Diyos, ng kahabagan ng Diyos sa gitna ng kanilang pagkakasala sa Diyos. Dahil doon, dahil sa ganong klaseng Panginoon, sabi nila, kami gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito. Bakit nila sinulat? Para hindi nila malimutan. Bakit nila sinulat? Para maipamukha sa kanila na ito ay pinangako ninyo. Isinulat pa ninyo sa harap ng inyong mga pinuno, mga levita at mga pari. Kayo ay nangangako. Minsan po napakadaling mangako kahit na isusulat. Kahit naman hindi natin isulat, ay maaalala ng Diyos. Kahit na hindi natin dinidibdib, ay inaalintana ng Diyos. Kung pinsan po magaang mangako, mga kapatid, mahirap tuparin ang ating pangako. Katulad ng mga Israelita, tayo madalas ay nakakalimot sa Diyos, paparusahan ng Diyos, dadaing sa Diyos, ililigtas ng Diyos. Hindi po ba ganyan paulit-ulit ang ating mga buhay, mga kapatid? Hindi po ba dapat nating lalong sambahin ang ating Diyos na sa kahit na tayo ay hindi tapat sa Kanya, siya ay nananatiling tapat sa lahat sa atin.
Sa huli mga kapatid, dahil sa isang malinaw na pagkaunawa ng katotohanang nasa salita ng Diyos, nanalangin ng tahimtim ang bayan ng Diyos. Nagkumpisal ng taos-puso sa kanilang mga kasalanan at nagtalaga ng kanilang sarili sa mga layunin ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa rin nila matutupad itong mga ipinangako nilang ito. Alam natin yon hanggang ngayon. At ang lahat ng ating mga kakulangan sa Kanya, sino po ba ang nagbayad? Hindi po ba ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus? At ang pagtataguyod ng bayang Jerusalem, ng bayang Israel sa panahon na ito, ay dahil ang layunin ng Diyos ay makarating ang Mesiyas sa kanilang kalagitnaan, maipako sa krus, may pagbayaran niya sa krus ang ating mga kasalanan, at maitanghal sa buong mundo ang kanyang mabuting balita. Upang ang lahat ng manalig sa kanya ay magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos na hinahanap-hanap niya sa kanyang bayang Israel. Hanggang ngayon, hindi pa ho ito totoo sa kanyang piniling bayan. Ngunit darating po ang araw na sila na siyang tumusok sa kanya ay titingala sa langit at kanilang sasambahin. Siya na kanilang tinusok. Sabi sa Revelations 1:7. Darating po ang araw, lahat po sila ay manunumbalik sa Diyos. At magiging tunay ang pagka-Mesiyas ni Jesus sa kanila. Si Jesus po ba ay tinanggap nyo na bilang inyong Mesiyas? Pinahintulot nyo na ba na bayaran niya ang lahat ng inyong pagkukulang sa Diyos? Ang tangi nating pag-asa, mga kapatid, na manatili sa ating kaugnayan sa Kanya. Ang tanging pag-asa natin sa ating pangungumpisal sa Kanya ay punuin ni Kristo sa Kanyang dakilang sakripisyo sa krus ang lahat ng ating kakulangan bilang mga hinirang ng Diyos. Ang aking pong dalangin, sana po siya po ay inyong Mesiyas at Panginoon sa oras na ito. Kung hindi pa po, lumapit pa kayo sa Kanya at sumigaw po kayo sa Kanya at hingin po ninyo ang Kanyang kahabagan. At makikita naman ninyo, taglay sa Kanyang salita, na siya ay mapagpala at maawain na Diyos. Tutugunin po niya ang inyong pagtawag sa Kanya. Tumawag po kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mensaheng ito. Kayo po ay magpala nito sa aming puso't isipan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tayo po ay magwawakas kung paano tayo nagumpisa ngayong hapong ito. Sa isang basbas at pagpapala sa ating Diyos na nagmula din sa Nehemiah chapter 9. Tumayo kayo at purihin ang Panginoon ninyong Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang iyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng nanatatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinananatili mo silang lahat. At ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pananambahan ngayong hapon, mga kapatid. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Isang magandang hapon po sa lahat.